Isipin ang isang tahimik na madaling araw sa hangganan ng Zamboanga City nang isang lumang bus ng probinsya ang dahan-dahang pumasok. Sa labas, mukha lamang itong isang ordinaryong sasakyan na dadaan sa checkpoint. Ngunit nang buksan ang pinto nito, ang tanawing tumambat ay nakpatigil sa lahat naroon. Ang laman nga, upuan ay hindi mga buhay na pasahero, kundi ang walang buhay na katawan ng 49 na tao. Paanong nangyari ang ganito kalaking trahedya nang walang sinumang nakapansin? Sino ang nagdala sa kanila dito? At para sa anong kasuklam-suklam na layunin? Ang mas nakapangingilabot, ang katotohanang nabunyak kalaunan ay humila sa atin sa isang madilim na network in human trafficking na kumikilos ng tuso at walang anumang awa. Sa kwentong ito, unti-unti neting babakbakin ang galihim na nakatago sa likod ng bus na iyon. Mula sa unang sandali ng pakakadiskubre hanggang sa pagbubunyak ng katotohanang yumanig sa buong lipunan. Isang tunay na pangyayari na hindi lamang malungkot, kundi isang paalala sa ating lahat na maging mapagmatyak at mas maingat. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nung umaga ng Agosto 12, 2023. Ang hangin sa Zamboanga International Port ay malamig at tumatagos sa buto. Ang manipis na hamok ay lumulutang sa pagitan ng mapuno na nagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran. Tanging ang tunok ng makuliglik at ang ugong ng masasakyang papunta sa pantalan ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, isang lumang bus na kulay asul ang dahan-dahang pumasok sa inspection lane. Luma na ang itsura nito, may mga bakas ng kalawang at kupas na pintura, ngunit dire-diretso pa rin itong tumakbo. Ang plaka nitong mula sa ibang rehiyon ay agad na pumukaw sa atensyon ng autoridad. Sa likod ng manibela, isang payat na lalaki na maputla ang mukha, nangangalang Rico Santos, ang hindi mapakali. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang manibela, basang-basa ng pawis sa kabilang nga malamig na panahon. Sa tuwing hinihingan siya ng dokumento, ang kanyang nga mata ay umiiwas. Mga isda lang po yan, sir. Huwag nyo na pong buksan ang compartment. Baka masira ang kargamento ko, pautal-utal niyang sabi. Ngunit ang dahilan niyang iyon ay lalo lamang nagdulot ng pagdududa kay Police Colonel Antonio Reyes, ang hepe sa tungkulin ng gabing iyon. Sa kanyang dekadang karanasan sa hangganan, alam niya ang senyales ng hindi pangkaraniwang takot. Sa isang matigas na boses, inutos niya, buksan mo ang compartment. Ngayon din, yumuko si Rico. Lalong nanginginig ang dalawang kamay. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Dalawang pulis ang mabilis na humila sa bakal na trangka upang buksan ang mabigat na pinto ng compartment. Nang ito ay itaas, isang malamig na hangin na may kasamang malansang amoy ng dugo ang biglang sumingaw. Sa una, inakalang lahat na amoy lamang ito ang bulok na isda o karne, ngunit nang itutok ang flashlight sa loop, isang imaheng hindi nila kailanman inakala sa kanilang buhay ang tumambat sa kanila. Sa masikip na espasyo, duso-duso ng katawan ng tao ang naninigas at makakapatong, ang kanilang nga mukha ay maputla, at ang nga matang ng ilan ay dilat pa. Ang kanilang nga katawan ay nagilo sa posyong nakaupo at nakayukot. Tahimik na parabang sinusubukan pa nilang huminga sa nakakamatay na lamig bago tuluyang sumuko. Isang pulis ang napahawak sa kanyang bibig upang pigilan ang pagduduwal. Ang isa naman ay nanatiling nakatayo, nanginginig. Walang naksalita, tanging ang pigil na pahinga ang maririnig. Sa loob lamang ni ilang segundo, ang Zamboanga Port ay naging isang lugar ni kalungkutan na nakpayelo sa puso ni lahat ni nakakita. Diyos ko po, bulong ing isang opisyal, halos hindi marinig. 49 na buhay, nakahandusay doon, walang pangalan, walang boses, na para bang nga numero lamang sila. Ngunit para sa mga nakakita, hindi sila mga numero. Sila ay mga anak, nga kapatid, nga kaibigan, o marahil nga magulang ni isang taong nahihintayang balita sa kung saang lugar. Tila huminto ang oras ng gabing iyon. Walang tawanan, walang nakmamadaling nga hakbang. Ang lahat ay nababalot na katahimikan dahil sa malupit na katotohanan na sa likod ng lumang bus ay nagtatago ang isa sa pinakamadilim na trahedyang pantaw na nangyari sa lupain ng Mindanao. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang mahabang paglalakbay na puno ang luha, tapang,
at determinasyon upang buwagin ang madilim na network ng human trafficking. Lumipas ang gabi, ngunit nananatiling mabigat ang kapaligiran sa pantalan. Ang daan na dating abala sa masasakyan ay hinarangan na ngayon na dilaw na police tape. Bawat pasukan ay mahigpit na binabantayan. Sa harap ng lumang asul na bus, nakatayo ang opisyal, hindi gumagalaw. Ang amoy ng dugo at lamig ay patuloy pa ring nakmumula sa nakabukas na compartment. Tinitigan ni Police Colonel Antonio Reyes ang bus nang may matalas na tingin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang kanyang mata ay nakpapakita ang matinding kalungkutan. Makipag-ugnayan agad sa CIDG. Hindi ito ordinaryong kaso, may kliniyang utos. Hindi nagtagal, dumating ang ambulansya at nga sasakyan ing Special Operations Unit. Ang bangkay ay maingat na inilabas, inilagay sa mga stretcher at tinakpan ng puting kumot. Walang sigawan, tanging ang tunog nga yabak sa asfalto. Para sa bawat opisyal, ang bawat katawan ay hindi lamang isang numero. Sila ay mga taong may tahanan, pamilya at pag-asa. Sa kabilang banda, si Rico Santos, ang driver, ay nakaupo habang nakaposas. Basang-basa ang kanyang mukha ng pawis. Hindi ko alam. Inupahan lang akong mahatid. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit ang takot sa kanyang mata ay lalong nakpakumbinsi sa lahat na mas marami pa siyang itinatagong lihim. Sa isang pansamantalang tolda, si Dr. Isabela Garcia, isang forensic pathologist, ay huminga ng malalim bago simulan ang kanyang trabaho. Kailangan nating gawin ito ng may pinakamataas na paggalang, sabi niya sa kanyang team. Nang gabing iyon, sinimulan niya at ang kanyang mga kasamahan ang pagdodokumento, pagkuhang litrato, at paglalagay ang kode sa bawat katawan. Sa gitna ang gamit ng mga biktima, natakpan nila ang isang cellphone na ubos na ang baterya. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit maaring ito ang susi sa paglutas ng malaking misteryo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa bus na puno ng bangkay. Sinubukan ng mamamahayag na lumapit ngunit hinarang sila ng mga otoridad. Sa kabila nito, ang balita ay umabot sa telebisyon sa buong bansa. Trahedya sa Zamboanga ang naging headline ng umagang iyon na ikinagulat ng buong bansa. Bandang alas 7 ng umaga, isang helikopter ang lumapak. Mula roon, bumaba si Police Colonel Miguel Cruz kasama ang kanyang team mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Mabilis ang kanyang hakbang, seryoso ang kanyang mukha. Agad siyang nakpatawag ng isang maikling pulong. Mula ngayon, lahat nga ulat ay dadaan sa aking mesa. Hindi tayo maaring mag-aksaya ng oras. Samantala, sa labas nga harang, isang matandang babae ang nakatayo na may namumulang nga mata. Si Aling Dolores. Hawak ang litrato ni Marco, ang kanyang anak na ilang buwan nang nawawala. Sir, baka kasama po diyan ang anak ko? Tanong niya na may nanginginig na boses. Ang tanong na iyon ay nagpadurok sa puso ng lahat ng nakarinig. Sa pansamantalang comment center, isang malaking whiteboard ang inilagay. Ang numerong 49 ay isinulat gamit ang pulang panulat. Sa ilalim nito, nakasulat ang Buspawi, Rico Santos, Zamboanga Port, Cellphone, Lobat, Perlas Ing Silangan Talent Agency. Nakatitik si Colonel Cruz sa whiteboard. Alam niya sa kanyang puso na ito ay higit pa sa isang krimen. Ito ay isang trahedyang pantaw. Bawat minuto ay mahalaga. Hinahanap natin ang katotohanan para sa makaluluwang walang awang pinaslang, sabi niya. Ang bawat miyembro ng team ay seryosong tumingin sa kanya. Ang katahimikan sa Zamboanga ng umagang iyon ay hindi na lamang tungkol sa kalungkutan, kundi ang simula nga isang mahabang laban upang ibunyak ang madilim na network sa laikot ng nga pangako. Nagsimulang humawi ang hamok at suminak ang araw sa mga puno. Ngunit para sa investigation team, ang daan sa hinaharap ay madilim pa rin at puno ng mga patibong. At mula dito, tunay na nagsimula ang mahabang kwento. Nagsimula nang lumiwanag ang araw habang walang tigil na nagtatrabaho ang forensic team. Sa loob ng pansamantalang tolda, ang amoy ng formalin ay humalo sa malamig na hangin ng umaga. Sinusubukang tabunan ang amoy ng kamatayan na nananatili pa rin
Si Dr. Isabela Garcia ay nakatayo sa gitna ng kanyang team. Seryoso ang mukha habang mabilis na isinusulat ang bawat detalye. Karamihan sa mga biktima ay bata pa. Ang ilan ay mga teenager pa lamang. Sabi niya habang binubuklat ang kanyang notebook. May mga senyales ng malnutrition, malumang pasa, at mahinang pangangatawan. Hindi sila namatay dahil lang sa lamig. Bago pa man iyon, pinahirapan na sila. Ang nga salitang iyon ay lalong nakpabigat sa kapaligiran. Bawat bangkay ay binigyan ng numero, kinuhanan ng litrato, at itinala ang nga natatanging katangian. Ang ilan ay may maliliit na tattoo, ang ilan ay mahigpit pa ring hawak ang isang simpleng kwintas. Ang lahat ng detalyeng ito ay magiging mahalagang susi upang mayuknay sila sa kanilang pamilya sa hinaharap. Sa kabilang mesa, binubuksan ng technical officer ang cellphone na natakpuan sa compartment. Basag ang screen nito at ubos na ang baterya, ngunit sa tulong ng digital forensic tools, unti-unting nabawi ang data. Maraming mensahe sa WhatsApp, sir, ulat ng isang tech officer. Karamihan ay mausapan tungkol sa isang job offer. Ang pangalan niyang kumpanyang lumabas ay Perlas niya, Silangan Talent Agency. Ang pangalang iyon ay napakunot no kay Colonel Cruz. Pamilyar ito sa kanya. Narinig na niya ang tungkol sa kahina, hinalang recruitment sa ilalim nga, halos kaparehong pangalan mula sa isang ulat nga cyber intelligence ilang buwan na ang nakalipas. Kopyahin ang lahat ng data, mga numero ng napadala, email address, lahat ng WhatsApp groups, utos ni Cruz. Samantala, si Rico Santos ay nanatiling nakaupo, nakaposas, at mahigpit na binabantayan ng dalawang opisyal. Mukha siyang pagod at tila sumuko na, ngunit nang simulan ang masusing interogasyon, malinaw na sinusubukan pa rin niyang itago ang isang bagay. Rico, ang boses ni Colonel Cruz, ay kalmado ngunit matalas nang pumasok siya sa pansamantalang interrogation room. Sinabi mong inupahan ka lang mahatid. Sino ang umupa sa iyo? Natahimik si Rico. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa sahig, hindi mapakali. Tinawagan lang po ako. Sabi nila, may kargamento mula Basilan papuntang Maynila. Binigyan ako down payment na 5,000 piso. Hindi ko alam kung ano ang laman. Hindi mo alam? Tinaas ni Cruz ang kanyang kilay. Inilapak niya ang isang litrato sa harap ni Rico. Ang larawan ng dos-dos ng bangkay na makakapatong sa compartment. Sasabihin mo bang hindi mo man lang naamoy ang kamatayan sa likod mo? Napatahimik si Rico. Ang kanyang pahinga ay bumigat. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Malamig na pawis ang muling tumulo sa kanyang no. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, ikaw ang mananagot sa lahat ng ito, pagpapatuloy ni Cruz. Pero kung magsasabi ka ang totoo, baka may pakakataon ka pang gumaan ang parusa, pagkatapos ang mahabang katahimikan. Sa wakas ay naksalita si Rico. Nakduda na po ako. Nung nasa Basilan, dalawang lalaki ang nakarga sa likod. Sabi nila, mga frozen na pakain. Pero nakita kong kakaiba ang hugis. Sinabihan nila akong huwag magtanong. Sino ang dalawang lalaking iyon? Alam mo ba ang pangalan nila? Mabilis na tanong ni Cruz. Umiling si Rico. Hindi po. Pero narinig kong nabanggit ng isa ang pangalang Perlas. Akala ko pangalan ng kumpanya ng kargamento. Sabi nila, kung may problema, tawagan ko ang numero ni Ate Celia. Iyon lang ang alam ko. Ang pangalang Ate Celia ay isinulat ng malaki sa investigation board. Ngayon, may dalawang hibla na nakugnay, ang Perlas ng Silangan at ang isang taong nagngangalang Celia. Sa labas ng silit, kumalat na ang balita. Ang trahedya sa Zamboanga ay naging headline sa halos lahat ng media outlet. Ipinapakita sa telebisyon ang helicopter ng pulis, nga ambulansyang nakahilera at ang mahabang police line. Ang buong Pilipinas ay nabalot ng pakabigla. Samantala, may natakpuan si Dr. Garcia na lalong nagpatibay sa teorya ng human trafficking. Sa bulsa, ng damit ng isang babaeng biktima, may isang lumang flyer, isang larawan ng concert stage na may malaking text, Perlas ng Silangan Talent Agency. Naghahanap nga mang-awit at mananayo, mataas na sahod, kontrata sa ibang bansa. Mahigpit na hinawakan ni Dr. Garcia ang papel at iniabot ito kay Cruz.
Hindi ito aksidente. Nalinlang sila nga pakeng pangako, bulong niya. Tinitigan ni Cruz ang flyer ng matagal. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa 49 na bangkay sa Zamboanga, kundi may isang malaking network sa likod nito. Isang network na sumisipsip sa mga pangarap ng mga kabataan at itinatapon sila sa bangin ng pagdurusa. Sa pansamantalang comment center, walang tigil sa pagtatrabaho ang investigation team. Ang impormasyon mula sa cellphone, sa flyer, at sa testimonya ni Rico ay nagsimulang makabit-kabit. Ang pangalang Perlas ng Silangan Talent Agency ay naging sentro ng atensyon. Sino sila? Nasaan ang kanilang opisina? At paano sila konektado kay Ate Celia? Sa labas ng harang, nakatayo pa rin si Aling Dolores na may pag-asa sa kanyang mukha. Patuloy niyang tinitingnan ang bawat body bag na inilalabas. Marco, anak, kung nandiyan ka, sana maiwi ka man lang ni nanay. Mahina niyang bulong. Ang tanawing iyon ay lalong nakpasiklap sa damdamin ng nga opisyal. Alam nilang hindi maaring matapos ang kasong ito sa bilang na 49. Kailangan nilang mahanap ang utak sa likod ng Perlas ng Silangan at pigilan ang ganitong trahedya na maulit pa. Sumikat na ang araw, ngunit ang madilim na aninong trahedya ay nananatiling nakatakip sa Zamboanga. At doon, nagsimula ang unang hakbang sa pagtugis sa madilim na network. Mula sa isang patay na cellphone at sa isang malabong pangalan na Perlas. Sa command center sa Zamboanga, ang whiteboard ay puno ng gasulat at arrow. Sa gitna, ang pangalang Perlas ng Silangan Talent Agency ay nakabilok malaking pula. Sa ilalim nito, nakalista ang nga numero mula sa cellphone na biktima, isang flyer para sa audition, at ang pangalang Ate Celia. Alam lahat na ito ang susi sa paglutas na trahedya. Tumayo si Colonel Miguel Cruz sa harap ng kanyang team. Ang kanyang boses ay matalas ngunit may bigat. Kung totoong kumpanya ito, hindi magiging mahirap ang paghahanap sa opisyal na talaan. Pero kung ito ay pagkangkumpanya, tiyak na nakiwan ito baka sa online world. Walang digital activity ang tuluyang nawawala. Nagsimulang kumilos ang cybercrime unit, maraming laptop ang binuksan. Ang nga screen ay puno ng code at digital maps. Mabilis na nag-type si Police Major Jonathan Santos habang pinangungunahan ang analysis. Ang resulta ng paghahanap ay nakpakita ng isang magarbong website ng Perlas, isang Facebook account na puno ng job advertisement, at isang Instagram na nakpapakita ng mga larawan ng kabataang puno ng kumpiyansa na may mga pangako ng mataas na sahod sa ibang bansa. Sa unang tingin, mukha itong kapanipaniwala. Ngunit sa matalas na mata ni Major Santos, nakita niya ang mga irregularidad. Isang larawan ng concert stage ay galing pala sa isang concert sa Maynila. Pinatungan lang ang logo ng Perlas. Ang promotional video ay halatang gawa ng isang amator. Ang Perlas ng Silangan Talent Agency ay hindi kailanman umiral. Pagtatapos ni Santos. Isa lang itong pen, tumango si Cruz at inutusan ang team na mag-imbestiga pa ng mas malalim kung sino ang nag-upload ng lahat ng content. Hindi nagtagal, ang pag-trace sa IP address ay nagbunyak ng isang nakakagulat na bagay. Kahit na ang server ay naka-host sa ibang bansa, ang aktibidad ng pag-upload ng mga advertisement ay nakmula sa Pilipinas. May dalawang pangunahing lokasyon, isang internet cafe sa Cebu City at isang dormitoryo sa Quezon City. Lahat ng mata ay nakatuon sa mapa kung saan kumikislap ang dalawang pulang tuldok. Malinaw ang konklusyon. Ang sindikato ay hindi lamang kumikilos mula sa ibang bansa. Mayroon silang basa sa Pilipinas at dito sila kumukuha ng biktima. Higit pa rito, ang data mula sa cellphone ang biktima ay nakpakita ang isang WhatsApp group na pinanggalan ng Perlas Family. Ang huling mensahe sa grupo ay, "Bukas, may bagong biyahe, makipag-ugnayan kay Ate Celia." Ang pangalang iyon ay muling lumitaw, lalong nakpatibay sa kanilang hinala. Sinundan ng cybercrime team ang numero ng telepono na ginamit. Ayon sa network provider, ang numerong ito ay madalas na aktibo sa paligid ng Cebu City. Mayroon ding nga transaction ng paglot na konektado sa isang mali na bank account sa pangalan ni Celia Mendoza. Tinitigan ni Cruz ang record ng matagal at naksalita ng may bigat sa boses kung siya nga ito,
Ito ang ating pinto papasok sa network. Kailangan nating magpleno ng maigi. Ang taong tulad niya ay madulas, magaling magtago sa likod ng isang mukhang mabay. Habang napapatuloy ang investigasyon, lalong kumalat ang balita tungkol sa trahedya sa Zamboanga. Mula sa pambansang telebisyon hanggang sa mga social media timeline, pinag-usapan mga tao ang mga kahinahinalang job advertisement. Ang pangalang Perlas ay naging bukang bibig. May ilang halos nag-apply na, habang ang iba ay nagsabing may mga kaibigan silang nawala matapos mag-audition. Ang agos ang simpatya na may halong galit ay lumawak na nagbigay ng pressure sa mga autoridad na kumilos ng mabilis. Sa identification room, tinawag si Aling Dolores upang tingnan ang nga gamit ng mga biktima. Nanginginig ang kanyang nga kamay nang makilala niya ang isang maliit na pitaka na may litrato ng kanilang pamilya. Ang kanyang nga luha ay bumuhos. Halos hindi marinig ang kanyang nga hikbi. Si Marco, anak ko, natahimik ang buong silid. Ramdam ang sakit ng isang inang nawalan. Lumapit si Cruz, yumuko, at nangako sa isang mababa ngunit matatak na boses na hahabulin. Niya ang nga salarin hanggang sa huli. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nahuhuli ang lahat. Ang nga salitang iyon ay hindi lamang isang pangako kundi isang panunumpa na nakbikis sa buong team. Nang gabing iyon, natuklasan ang cybercrime analysis ang marami pang pakang-account ng Perlas. Ang login activity ay paulit-ulit na nagtuturo sa isang lokasyon sa Quezon City. Sapat na iyon para maging basehan ng susunod na operasyon. Nakpasiya si Cruz na ang Cebu City at Quezon City ang magiging pangunahing target at ang babaeng nangangalang Celia Mendoza ay hindi dapat makatakas. Bumalik sa katahimikan ang Zamboanga ng gabing iyon, ngunit sa likod ng katahimikan, nagsimula ng gumalaw ang makinarya ng investigasyon. Mula sa isang patay na cellphone at ilang piraso ng digital data, ang malaking network na nagnakaw sa mga pangarap ng kabataan at nagtapon sa kanila sa kamatayan ay unti-unti nang nabubunyag. Ang madilim na anino na tinatawag na Perlas ng Silangan Talent Agency ay nagsimulang magpakita ang tunay nitong mukha at lahat ng bakas ay tumuturo sa isang pangalan, Celia Mendoza. Kinahapunan sa Cebu City, kulay kahel ang langit habang isang dalaga ang nakaupo sa isang ordinaryong coffee shop. Ang buhok niya ay nakatali lang ng basta-basta. Simple ang damit at mukhang mahiyain tulad ng isang probinsya ng unang beses sa siyudad. Siya si Police Lieutenant Maria Reyes, isang batang pulis na nasa isang mapanganib na undercover mission sa ilalim ng pangalang Nene. Kahit na dumaan sa matinding paksasanay, ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang isang pagkakamali lang, buhay niya ang nakataya. Ilang araw bago nito, natakpuan investigation team ang isang aktibong numero ng telepono na madalas gamitin sa pagre-recruit ng nga biktima. Ang numerong iyon ay konektado sa isang lalaking nangangalang Benny na pinaniniwala ang kanang kamay ni Celia Mendoza. Sa pamamagitan ng pag-usap sa WhatsApp, nakuha ni Maria na nagpanggap na gustong magtrabaho sa ibang bansa ang tiwala ni Benny. Pumunta ka sa Cebu. Huwag mong kalimutan ang kopya ng ID mo. Kami na ang bahala sa lahat, type ni Benny. Ordinaryo lang tingnan ang coffee shop, ngunit sa paligid ay puno nga undercover na pulis. Ang ilan ay nakukunwaring nakbabasa ang diaryo, ang iba ay naglalaro sa kanilang cellphone. Isang sasakyang walang marka ng pulis ang nakaparada hindi kalayuan, handang kumilos anumang oras. Humihigop ang mainit na tsaa si Maria habang nahihintay. Ilang minuto lang, isang lalaking nakasuot ng asul na polo ang pumasok. Katamtaman ang katawan, puno nga kumpiyansa ang mukha. Dumiretso siya sa mesa ni Maria. Ikaw si Nene, di ba? Ako si Benny. Sabi niya sabay upo. Ang ngiti niya ay palakaibigan, ngunit ang kanyang nga mata ay mapanuri. Yumuko ng bahagya si Maria. Pinapanatili ang karakter ni isang inosenteng dalaga. Opo kuya, gusto ko po sanang magtrabaho sa abroad. Sabi po, pwede ho maging singer o dancer. Numiti ng malapat si Benny. Unaman, may special connection kami. Mataas ang sahod. Makakapagpadala ka sa pamilya mo. Marami nang nagtagumpay diyan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang larawan ng malaking concert stage na may mga batang artista. Tingnan mo, lahat yan nasa abroad na sa amin dumaan,
Nakpanggap si Maria na humanga. Wow, ang galing! Sino po ba ang kakausapin ko? Kalma lang, sagot ni Benny na tila nakingat ng isang lihim. May mas malaki sa amin. Tawagin mo siyang Ma'am Celia. Hindi mo kailangang malaman ang marami, basta sumunod ka lang sa utos. Kung makapasa ka, sa susunod na linggo, biyahe ka na. Nakpanggap si Maria na nakaalangan. Talaga po bang may nakakaalis na? Lumapit si Benny at bumulong. Kakaalis lang nung isang linggo. Magataga probinsya din. Kaedat mo, nasa destinasyon na sila ngayon. Ligtas lahat. Ang pangungusap na iyon ay tumusok sa puso ni Maria. Alam niyang ang destinasyong sinasabi niya ay hindi isang lupain ing pangarap, kundi ang lugar kung saan 49 na buhay ang nasawi sa Zamboanga. Halos 30 minuto silang nakusap. Bawat salita ni Benny ay na-record ing isang maliit na audio recorder na nakatago sa ilalim ing mesa. Mula sa sasakyan sa labas, malinaw na naririnig ang usapan. Ang investigation team ay nagpipigil ang hininga. Alam na isang mahalagang ebidensya ang kanilang nakukuha. Nang matapos ang pakikita, tumayo si Benny. Tatawagan ko muna si Ma'am Celia. Kung okay sa kanya, kasama ka sa susunod na batch. Tinapik niya ang balikat ni Maria at umalis. Lumakat si Benny sa mga eskinita pabalik sa kanyang dormitoryo. Lumingon siya sa laikot. Tila may hinalang may sumusunod. Binilisan niya ang kanyang lakad. Ang surveillance team ay biglang naging tensyonado. Nang malapit na siya sa pinto ng dormitoryo, bigla siyang huminto at mabilis na lumingon. Mukhang tatakas siya. Ngunit bago pa man siya makagalaw, narinig ang malalakas na yabag. Pulis! Huwag kang gagalaw! Sigaw ng isang boses. Nagulat si Benny at sinubukang tumakbo, ngunit sa isang iglap, 2 opisyal ang dumakma sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, naposasan na siya. Maputla ang kanyang mukha, basang-basa ang pawis. Sa kanyang simpleng kwarto, natakpuan ing team ang isang laptop, 2 dosenang SIM card, at isang makapal na notebook na puno ing daan-daang pangalan. Bawat pangalan ay may kasamang edad at probinsya. May mga taga Visayas, Mindanao, at maging sa Luzon. Ang mas nakapangingilabot, marami sa mga pangalan ay tumutukma sa 40 nila na biktima sa bus. Agad na iniulat ang balita sa comment center. Tinitigan ni Colonel Cruz ang listahan ng matagal. Nagtiim ang kanyang bagang. Hindi na ito hinala. Ebidensya na ito, mariin niyang sabi. Sa interrogation room, pilit pa ring tumatanggi si Benny. Middleman lang ako. Wala akong alam. Ngunit nang ipakita sa kanya ang notebook, ang voice recording usapan nila ni Maria, at ang digital data mula sa kanyang nagamit, unti-unting namutla ang kanyang mukha. Sa wakas, sa isang nanginginig na boses, binanggit niya ang isang pangalan, Celia Mendoza. Isinara ni Cruz ang folder at tinitigan siya ng malamig. Mula ngayon, lahat ng hakbang namin ay patungo sa kanya. Alam ng team ng gabing iyon na ang paktugis ay papasok na sa mas mapanganib na yugto. Unti-unting dumilim sa Cebu City. Ang dilaw na ilaw ing posta ay nakilaw sa isang ordinaryong inupahang bahay sa isang sulok ing eskinita. Sa labas, mukha itong normal. Ngunit sa loob, isang babaeng nasa edad 40 ang nakatitik sa kanyang cellphone na may malamig na ekspresyon. Siya si Celia Mendoza, ang taong tinitinggalang maraming kabataan bilang tagapagbigay ng oportunidad, ngunit para sa mga pulis, siya ay hindi isang mabait na ate kundi ang koneksyon sa isang madilim na network na kumitil sa dosa-dosa ng buhay. Mula nang mahuli si Benny, lahat ng bank transaction at numero ng telepono ay tumuturo sa kanya. Mabilis na kumilos ang team. Nang gabing iyon, ma-undercover na opisyal ang nakakalat sa paligid ng bahay. Mula sa comment center, sinusubaybayan ni Colonel Cruz ang sitwasyon ng may seryosong mukha. Alam niyang kailangang magtagumpay ang operasyong ito. Sa loob ng bahay, kausap ni Celia ang isang tao sa telepono. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses. Sa susunod na linggo, may bagong batch. Ihanda niyo ang nga dokumento. Ang bayad, sa akin na lang ibigay. Maayos na lahat. Ang nga salitang iyon ay lumabas ng kaswal, na parabang isa lamang siyang maliit na negosyante na nagsasaayos ang isang ordinaryong transaksyon. Ngunit ang kanyang
katahimikan ay nabasak nang marinig ang malakas na katok sa pinto. Nagulat si Celia. Ang kanyang nga mata ay nakpakita ang takot. Dinampot niya ang isang maliit na bag sa mesa at mabilis na tumakbo patungo sa likod bahay para tumakas. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, dalawang anino ang lumito sa labas, humaharang sa kanyang daan. Ang pinto sa harap ay sapilitang binuksan. Pulis! Huwag kang kikilos! Salup lamang ang ilang segundo, napalibutan si Celia. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang malamig na posas ay ikinabit na sa kanyang mapulso. Sa mesa, natakbuhan ang mga pulis angga pasaporte, application forms, at mga sobrang may lamang pera. Ang ordinaryong bahay ay nabunyak na sentro ng recruitment. Dinala si Celia sa command center. Sa interrogation room, pilit pa rin niyang itinatago ang sarili sa likod ng kanyang karakter. Tumutulong lang po akong mahanap ng trabaho. Walang ilegal doon. Tinitigan siya ni Cruz ng matalas at inilapak ang listahan na nakuha mula kay Benny. Ito ang listahan na daan-daan kabataan na ipinadala mo. 49 sa kanila ay namatay sa Zamboanga. Sasabihin mo, paring walang ilegal? Sinubukan ni Celia na makipaktitigan, ngunit nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang no. Tagatanggap lang akong impormasyon. Hindi ako ang nagpapatakbo ng lahat. Sino? Git ni Cruz. Natahimik si Celia ngilang segundo bago bumulong. Si Hector. Siya ang namamahala sa field. Lumapit si Cruz. At sino ang nasa itaas ni Hector? Kinagat ni Celia ang kanyang labi at huminga ng malalim. Tawag namin sa kanya, Big Boss. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo Del Mundo. Hindi siya ordinaryong tao. May mga tao siya sa pantalan, sa mga terminal, kahit sa hangganan. Kapag nautos siya, lahat gumagalaw. Walang nangangahas na sumuwi. Natahimik ang buong silid. Sa wakas, lumabas ang pangalan. Ricardo Del Mundo, ang utak sa likod ng lahat. Hindi pa nasiyahan si Cruz. Ano ang nagpapakatakot sa mataw sa kanya? Namutla si Celia. Brutal siya. Narinig ko, may isang nagtangkang tumakas. Si Hector ang bumatay. Pero si Ricardo ang nagutos. Hindi na bumalik ang taong iyon. Alam naming lahat na ang paglaban sa kanya ay parang pakpapakamatay. Detalyadong naitala ang testimonya. Nang gabing iyon, sinuri ng team ang laptop ni Celia. Natakpuan nila ang dos-dosenang email na puno ng mga jodet na utos at mga litrato mga batang biktima, nakangiti sa harap ng kamera, hindi alam na kinukuhanan sila para ibenta. Mabilis na inulat ng media ang pakakahuli kay Celia. Nagulat ang maraming residente dahil kilala nila siya bilang isang palakaibigang tindra sa palengke. Walang nakakala na ang babaeng iyon ay may madilim na papel na ginagampanan. Sa comment center, hindi naksulat ang plano si Cruz sa whiteboard. Sa halip, tinitigan niya ang masang puno ang nga litrato ang biktima. Ang nga maputlang mukha mula sa Zamboanga, ang nga lumang pitaka, ang nga sirang litratong pamilya. Lahat ay tila tumitingin sa kanya. Humihinging hustisya. Kinuyom niya ang kanyang kamao, nakniningas ang kanyang nga mata. Nahuli na natin si Benny at Celia. Susunod, si Hector at Ricardo. Walang atrasan. Kailangan natin silang tapusin. Nagsimulang umambon sa Zamboanga, ngunit sa loob ng comment center, lalong nakalap ang diwa ng team. Alam nilang ang pagtugis ay papasok na sa pinakamapanganib na bahagi. Si Ricardo Del Mundo ay hindi lamang isang utak, siya ang anino na ginagawang kalakal ang nga tao. At nang gabing iyon, isa lang ang panunumpa sa puso ng bawat investigador. Gaano man kapanganib, si Ricardo ay dapat mapabagsak. Malakas ang buhos ngulan sa Maynila ng gabing iyon. Ang nga kalsada ay madulas. Ang ilaw nga sasakyan ay sumasalamin sa mga lusak na nagbibigayng malungkot na itsura sa lungsod sa ilalim ng ulan. Isang tahimik na operasyon ang nagsimula. Ang target, si Hector. Ang kanang kamay ni Ricardo Del Mundo. Ang digital tray mula sa laptop ni Celia ay nagturo sa mapulis sa isang lumang bodega sa Batangas Spot. Isang na-decode na email ang may maikling mensahe, handa na ang susunod na batch. Bodega 11. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na upang pakilusin ang Special Action Force. SAF, pinangunahan mismo ni Colonel Cruz ang team. Alam niyang ang pagkakahuli kay Hector ay nanganghulugang pagbubukas ing pinto sa pugat ing Big Boss. Nang gabing iyon,
Kumalat ang tim sa dilim. Gumalaw sa pagitan nga kinakalawang na container van. Ang tunog ngulan ang naktakip sa kanilang ngayabak. Mula sa siwang isang pinto, bumulong si Lieutenant Maria Reyes sa komunikasyon. Dalawang bantay, may nga itak. Agad na naipasa ang senyas, dalawang opisyal ang mabilis na kumilos, pinatahimik ang bantay ng walang ingay. Bukas na ang daan. Nang itulak ang bakal na pinto, isang amoy ng kulop at lansa ang sumalubong sa kanila. Itinutok ang flashlight at ang tanawing nakita sa loop ay nakpatigil sa lahat. Dos-dos ng kabataan ang nakakulumpong sa malamig na sahig. Ang kanilang kamay ay tinalian ng magaspang na lubid. Ang ilan ay nakasuot pa ang uniforme ng eskwelahan na may maliit na school patch. Ang katawan ni ilan ay punong nga pasa. Ang kanilang mukha ay maputla. Ang ilan ay humihikbi, habang ang iba ay nakatingin lang sa kawalan. Isang payat na teenager ang bumulong. "Kuya, tulungan niyo kami." Lumuhod si Cruz at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Ligtas na kayo. Makakauwi na kayo." Ang salitang iyon ay nakpayak sa ilang biktima dahil sa ginhawa. Bigla, may malalakas na yabak na narinig mula sa isang bakal na hagdanan sa dulo ng bodega. Isang matangkat na lalaking nakasuot ng leather jacket ang dahan-dahang bumaba, hawak ang isang folder at flashlight. Siya si Hector. Natigilan siya nang makita ang bodega na puno ng pulis. Ang kanyang mata ay nanliit, puno ngalit. "Sino kayo para pumasok dito?" Malamig niyang sabi. Ang kanyang kamay ay dumukot sa baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Humakbang si Cruz, ibinaba ang sariling baril upang hindi magdulot ng takot. "Hector, tapos na ang laro. Sumuko ka na." Tumawa si Hector. "Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Mas malaki si Richardo del Mundo kaysa sa inakala niyo." Itinaas niya ang kanyang baril at nakpaputok sa bakal na pader. Ang tunog nga putok ay umalingaw-ngaw. Nagsigawan ang biktima, nanginginig sa takot. Mabilis na nagtago ang pulis at itinutok ang kanilang baril sa kanya. "Ibaba mo ang baril," sigaw ni Cruz. Naging tensyonado ang sitwasyon. Ang tunog ng ulan sa labas ay humalo sa alingaw-ngaw ng putok sa loop ng bodega. Sa wakas, isang warning shot mula sa pulis ang tumama malapit sa paan ni Hector na ikinagulat niya. Sa gitna ng kaguluhan, isang miyembro ng SAP ang bumaril sa kanyang balikat. Nahulog ang baril mula sa kanyang kamay. Napaluhod si Hector, namimilipit sa sakit. Ilang segundo lang, naposasan na siya. "Akala niyo panalo na kayo?" sabi niya habang humihingal. "May gataw si Ricardo sa pantalan sa mga terminal kahit sa sistema niyo." Hindi pinansin ni Cruz ang provokasyon. Tinitigan niya si Hector. Lahat ng malalaking tao, bumabagsak din. Ngayong gabi, pagkakataon mo na. Sa labas ng bodega, isa-isang kinalagan ang biktima. Ang ilan ay tumakbo at niyakap ang kanilang kaibigan, habang ang iba ay nakatayo lang, hindi makapaniwala na buhay pa sila. Ang malakas na ulan ay tumama sa kanilang mukha, ngunit ang kanilang luha ay humalo rito, na lumikha ng isang imaheng hindi malilimutan ang opisyal. Sa interrogation center, umabot hanggang madaling araw ang pagtatanong kay Hector. Matigas pa rin siya sa simula. Ngunit nang harapin ng ebidensya, sa wakas ay umamin siya. Madalas lumipat ang lugar si Ricardo. Pero minsan, pumupunta siya sa Batangas. May isang lumang fila dun sa tabi ng dagat. Mula dun, kinokontrol niya lahat ng ruta sa dagat. Nakakagulat ang impormasyon. Ang fila sa Batangas ang naging susunod na lead. Mag-isang nakaupo si Cruz pagkatapos ng interogasyon. Hindi siya tumingin sa mapa o sa whiteboard. Sa halip, tumingin siya sa bintana ng comment center. Tumila na ang ulan. Sa salamin, nakita niya ang kanyang pagod na mukha, ngunit puno determinasyon. Batangas, mahina niyang bulong. Doon magtatapos ang lahat. Sumikat ang araw sa Batangas. Ang alon ay humahampas sa mga bato. Ang maalat na hangin ay tumatama sa ilong. Sa isang dalistis, isang lumang fila ang nakatayo. Kupas na ang pintura ngunit matatak pa rin. Sa labas, mukha itong isang vacation house. Ngunit iniulat ng intelligence ang nga kahina-hinalang aktibidad. Nga sasakyang pumapasok sa kalaliman ng gabi,
Malakas na musika upang takpan ang nga sigaw at nga ilaw na hindi na mamate. Pinulong ni Cruz ang kanyang team. Mayroon tayong 3 pasukan. Alpha sa main gate, Bravo sa dalampasigan, Charlie sa likod. Ang pangunahing layunin, iligtas ang nga biktima. Huwag hayaang may makatakas. Ang kanyang boses ay matatak at punong nga katiyakan. Kumilos ang team bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Ang hangin mula sa dagat ang nagtakip sa kanilang gayabak. Mula sa malayo, tahimik ang fila. Ngunit nang sa pilitang buksan ang pinto, dos-dos ng tauhan ni Ricardo ang sumugot. Armado nga itak at nga gawang baril. Nagsimula ang labanan sa harapan ng bahay. Pinigilan ang Alpha Team ang kalaban sa labas. Samantala, umakyat ang Bravo Team mula sa dalampasigan at pumasok sa fila mula sa ikalawang palapak. Sinira nila ang pinto ng isang kwarto. Ang tanawing nakita nila ay nakakadurok ang puso. Dos-dos ng kabataan ang nakatalisa, mabakal na kama. Ang ilan ay walang malay dahil sa pampatulok, ang iba ay nakatingin sa kawalan. Sa pader, may mga sulat gamit ang uling. Tulong. Umalingaw nga iyak nang bumukas ang pinto. Mga pulis kami, ligtas na kayo. Ang nga biktimang may malay pa ay sinubukang bumangon kahit na mahina ang kanilang katawan. Sa ibaba, lalong lumakas ang putukan. Isang stun, grenada ang inihagis. Ang nakakasilo, naliwanak at malakas, napaksabok ay yumanik sa buong fila. Nawalan ng balance ang tauhan ni Ricardo. Ang ilan ay agad na napasuko, ngunit si Ricardo del Mundo ay wala ron. Ayon sa ulat ng Charlie Team, isang lalaking nakaitim na suit ang lumabas sa isang sikretong pinto sa likod. May dalang itim na bag at isang malit na bilog na bagay. Isang granada. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang SUV na naghihintay. Nang mapalibutan, itinaas ni Ricardo ang granada. Atras, kung hindi, sasabok tayong lahat. Umaling-ongaw ang kanyang boses sa gitna nga alon. Naging tensyonado ang nga pulis. Humakbang si Cruz, malamig ang mukha. Ricardo, sa tingin mo ba mananalo ka sa granadang yan? Ibaba mo yan. May pagkakataon ka pang humarap sa korte. Tumawa si Ricardo. Korte? Nabuhay ako sa impyerno. Kung babagsak ako, isasama ko kayo. Mahigpit niyang hinawakan ang pin ng granada. Naging sukdulan ang tensyon. Ang hangin ay nakpapagalaw sa kanyang itim na suit. Bigla, isang miyembro ng team ang mabilis na bumaril sa kamay ni Ricardo. Nahulog ang granada at gumulong sa lupa. Sa isang iglap, sinipa itong isa pang miyembro patungo sa dagat. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa ilalim ng dalistis. Tumalsik ang tubig. Umungo sa galit si Ricardo. Itinulak niya ang dribble at tumakbo patungo sa dalistis. Iniwan ang SUV. Mula sa malayo, isang itim na speedboat ang nahihintay. Umugong ang makina. Tumalon si Ricardo. Malaki ang kanyang katawan ngunit maliksi. Mabilis na lumapit ang speedboat. Dalawang lalaki ang humila sa kanya. Tumakas ang target. Sigaw ang isang pulis, sabay paputok. Tumama ang nga bala sa speedboat. Ngunit nakatulong ang malalakas na alon upang makatakas si Ricardo. Ang speedboat ay nawala sa hamok ng umaga. Nakatayo si Cruz sa gilid ng dalistis. Humihingal. Tumingin siya sa dagat na kalulunok lang sa kanyang kalaban. Sa likod, isa-isang inilabas ang nga biktima. Ang ilan ay buhat-buhat, ang iba ay inaalayan. Ang nga iyak at dasal ng pasasalamat ay humalo sa tunog ng sirena. Ang misyon ay may tuturing na tagumpay. Doso-doso ng biktima ang nailigtas, maraming tauhan ang nahuli. Ngunit si Ricardo del Mundo, ang utak ng lahat, ay nakatakas na naman. Ipinikit ni Cruz ang kanyang nga mata. Ramdam ang alat ng hangin. Mayroong ginhawa at pait. Alam niyang hindi pa tapos ang pagtugis. Ang anino ni Ricardo ay nananatili. At hindi niya alam kung kailan sila muling magharap. Mabilis na kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa malaking operasyon sa Batangas. Ipinakita ng media ang nakakagulat na imahe. Dosa-dosa ng batang biktima na inilalabas mula sa fila, mga ambulansyang nakahilera sa dalampasigan, at mga armadong opisyal na nag-e-escort sa mga nakaposas na suspek.
Kahit na marami ang nakahinga ng maluwag dahil sa pagkakaligtas nga biktima. Isang balita ang muling nakpagalit sa lipunan. Si Richardo Del Mundo ay nakatakas gamit ang isang misteryosong speedboat. Sa Maynila, naging front page news ito. Pinag-usapan sa mga talk show ang kasong Zamboanga at Batangas. May mapumuri sa mga pulis. Ngunit mayroon ding nagalit dahil ang utak ng krimen ay nakalaya pa rin. Sa social media, naging trending ang hashtag na hulihin si Ricardo. Libu-libong komento ang bumuhos, ang ilan ay nakbibigayng suporta, habang ang iba ay nakpapahaya ng pagkadismaya. Kung ang isang ganito kalaking kriminal ay nakakatakas, ibig sabihin may nakpoprotekta sa kanya. Sulat nga isang netizen. Ngunit ang pinakamatinding tinik ay napmula sa mga pamilya nga mabiktima. Si Mang Oscar, ama ang isang binatang namatay sa Zamboanga, ay nagsalita. Bata pa ang anak ko. Naniwala siya sa pangako ng trabaho. Ngayon, kabaong na lang ang bumalik, nakikiusap ako, huwag ninyong hayaang makalaya ang salarin. Ang pangungusap na iyon, na isinahimpapawid sa buong bansa, ay nakpayak sa marami. Ilang araw ang lumipas, isang espesyal na pagdinig ang isinagawa sa Kongreso. Puno ang silid, nasa harap ang matataas na opisyal, ang PNP Chief, ang Justice Secretary, at makinatawan mula sa Department of Foreign Affairs. Puno ang nga upuan nga pamilya nga biktima, nga aktivista, at ilang nakaligtas. Sinimulan ang tagapangulo ang pagdinig. Ang kaso ng Zamboanga at Batangas ay hindi ordinaryong krimen. Ito ay isang trahedyang pantao. Kailangan nating siguraduhin na wala ng Pilipinong magiging biktima pa ng human trafficking. Ipinaliwanag ang PNP Chief ang mga detalye ng operasyon. 49 ang namatay sa Zamboanga, 12 ng iba pa ang nailigtas sa Batangas. Nakikipag-ugnayan na kami sa Interpol. Maglalabas kami ng red notice para tugisin si Richardo Del Mundo. Naging mas tensyonado ang kapaligiran ng masalita ang Justice Secretary. Hindi lang ito tungkol sa paguli sa mga salarin, kundi sa sistemang kailangan nating ayusin. Ang gobyerno ay nakatuon sa pagpapalakas ng proteksyon para sa mga manggagawa, pahigpit sa mga recruitment agency, at pagpaparusa sa sinumang mananamantala sa mga pangarap ng iting mga kabataan. Ngunit ang pinakatahimik na sandali ay ng isang nakaligtas na biktima ang inimbitahang magsalita. Isang payat na binatang nangangalang Andy ang nanginginig na tumayo. Nalinlang po ako ng advertisement ng perla sa social media. Sabi nila audition para maging singer. Pero pagdating doon, pinilit kaming magtrabaho bilang online scammer. Kapag tumanggi ka, bubukbugin ka. Nabasak ang kanyang boses, namumuo ang luha sa kanyang nga mata. Maraming kongresista ang yumuko, hindi kayang tumingin ng diretso. Sa labas ng gusali, nagsagawa ang isang mapayapang rally ang estudyante at aktivista. Hawak nila ang plakat na may nakasulat na, huwag hayaang masayang ang 49 na buhay at itigil ang human trafficking. Sa isang press conference, tumayo ang PNP Chief. Ang operasyon sa Batangas ay isang mahalagang hakbang, ngunit hindi pa tapos. Si Richardo Del Mundo ay nakatakas pa rin. Ipinapangako namin na saan man siya nagtatago, huhulihin namin siya. Sa isang ospital, unti-unting gumagaling ang nakaligtas. Isang dalaga ang bumulong sa isang nurse. Gusto ko lang pong umuwi kay nanay. Isang simpleng pangungusap na sumasalamin sa malalim na sugat na kanilang dinadala. Samantala, sa camp crime, mag-isang nakaupo si Colonel Cruz sa kanyang opisina. Mula sa bintana, naririnig niya ang sigaw ng rallyista. Ipinikit niya ang kanyang mata. Iyon ang boses ng taumbayan, ang boses na sumusuporta sa kanilang laban. Bumulong si Cruz sa kanyang sarili. Hindi tayo nag-isa. Maaring nakatakas si Richardo, ngunit susundan natin ang kanyang anino. Ilang linggo matapos ang operasyon sa Batangas, ang pagtugis kay Richardo Del Mundo ay naging isang isyung internasyonal. Naglabas ang red notice ang Interpol, ang larawan ang mukha ni Richardo ay lumabas sa mga screen sa mga airport, border checkpoints, at mga istasyon ang pulis sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit ang lalaki ay tila naglaho na parang bula. Ang special team na pinamumunuan ni Colonel Cruz ay hindi tumigil. Mula sa mga gamit ni Celia at Hector,
Natakpuan nila ang transaksyon sa pananalapi na umikot mula Maynila patungong Singapore at huminto sa isang maliit na lungsod sa katimugang bahaging isang karatig bansa. Nakipagpulong si Cruz kay Police Colonel Ahmad, isang mataas na opisyal ng pulisya sa Malaysia. Sinusubaybayan din namin ang nga ruta ng human trafficking, sabi ni Colonel Ahmad. Si Richardo ay hindi lamang banta sa Pilipinas. Kinagamit niya ang aming nga tourist spot bilang taguan. Isang bagong impormasyon ang nakakagulat, si Richardo ay pinahihinala ang nasa Sabah, nakpapanggap bilang may-ariing isang maliit na resort, agad na kumilos ang isang joint team. Nakpanggap si Cruz at ilang miyembro ng kanyang team bilang nga turista. Inobserbahan nila ang isang ordinaryong resort na tinukoy ni intelligence. Sa labas, mukha itong normal, ngunit sa basement, natuklasan nga pulis ang isang nakakagulat na bagay. Ilang dayuhang teenager ang nakakulong, kinuha ang kanilang mapasaporte, mabilis na nagsimula ang operasyon. Sinalakay nga pulis ang lugar at inaresto ang dalawang tauhan ni Richardo. Ngunit si Richardo mismo ay nawawala na naman. Sa kabila nito, may progreso. Nailigtas ang nga biktima at isang tauhan ni Richardo ang umamin na si Richardo ay papunta na sa mainland. Ilang araw ang lumipas, may bagong balita mula sa Johor Bahru. Nakumpiska ang pulisya ang Malaysia, ang isang mamahaling speedboat na may mga pekeng dokumento. Ang mas mahalaga, nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni Ricardo na may dalang listahan na mga susunod na biktima at isang cellphone na may maikling mensahe. Umakyat sa hilaga. Ligtas tayo dun. Binasa ni Cruz ang mensaheng iyon. Ang hilaga ay nanganghulugang ang Golden Triangle, isang gray area para sa human trafficking at droga. Sa isang tahimik na gabi sa isang hotel, binuksan ni Cruz ang telebisyon. Isang panayam sa isang nakaligtas mula sa operasyon sa Sabah ang ipinapalabas. Isang Pilipinang dalaga ang nagsalita, nalinlang kami sa pangakong magtatrabaho sa ibang bansa. Kapag lumaban ka, sasaktan ka, hinding-hindi ko makakalimutan ang mukhang malaking lalaki na laging nakutos. Tinitigan ni Cruz ang screen. Ang mukha ni Richardo ay lumitaw sa kanyang isipan. Bumulong siya, mapipigilan ka namin, Richardo. Kinabukasan, isang joint meeting ang isinagawa kasama ang Interpol at mga opisyal mula sa ASEAN. Tumawag ang Justice Secretary mula sa Maynila. Colonel Cruz, nahihintay ang taong bayan. Nangako tayo na hindi natin hahayaang makatakas si Richardo. Gaano man kapanganib, kailangan siyang mahuli. Sumagot si Cruz, Opo sir, itutuloy namin ang pagtugis. Ang pagtugis ay pumasok sa isang bagong yugto. Si Richardo del Mundo ay hindi na lamang isang lokal na kriminal, kundi isang kalaban na tumatawid nga mahangganan. At alam nga lahat, habang lumalayo ang pagtugis, lalong tumataas ang panganib. Ang kalangitan sa dapit hapon sa isang lungsod sa Myanmar ay kulay abo. Ang usok mula sa mga sasakyan ay bahagyang tumatakip sa sikat ng araw. Ang masikip na trapiko, ang ingay nga busina, at ang gulo nga pamilihan ay nakpapakita ng isang lungsod na tila hindi natutulog. Ngunit sa likod ng kaguluhan, isang pinaksanip na puwersa mula sa Pilipinas at Myanmar ang tahimik na kumikilos. Ang kanilang target ay malinaw, si Ricardo del Mundo. Ang impormasyon mula sa Interpol at pulisya ng Malaysia ay nagtuturo na si Ricardo ay papunta sa Hilaga, sa Shan State, isang lugar na kilala bilang sentro ng human trafficking at droga. Inaasahang nagtatago si Ricardo sa isang grupo ng malalaking bahay na gawa sa kahoy sa tabi ng Salween River. Dumalo si Colonel Cruz sa isang briefing kasama si Major Kiao Min, isang opisyal ng militar ng Myanmar. Itinuro niya ang isang lumang mapa. Dito, malapit sa ilog, ang mga bahay na ito ay kontrolado ng isang armadong grupo. Takot magsalita ang mga lokal. Gunit sigurado ang aming informante na nandun si Ricardo unong nakaraang linggo. Tumango si Cruz. Sa pagkakataong ito, ramdam niyang malapit na sila. Nang gabing iyon, nagsimula ang operasyon. Gumalaw ang team sa isang masukal na gubat. Mula sa malayo, ang ilaw mula sa mga gasra ay kumikislap. Nang lumapit sila, narinig nila ang mahihinang tunog. Mga sigaw, mga iyak at mga utos.
Isang malagim na tanawin ang tumambad sa kanila. Sa isang kubo, dos-dos ng kabataan ang nakakulong, ang ilan ay nakakadena. Ang mas nakakagulat, ang ilan ay sa pilitang pinaupo sa harap nga lumang komputer. Ang kanilang nga daliri ay naktatype nga mapanlinlang na mensahe online sa ilalim nga bantay nga armadong lalaki. Ang iba ay sa pilitang pinaktatrabaho sa isang maliit na sakahan, payat ang nga katawan at punit-punit ang damit. Sa isang pader, may mga sulat sa iba't ibang wika. Gusto naming umuwi. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Nakbagong paraan si Richardo. Hindi na lang siya nakukulong. Ginagamit pa niya ang biktima bilang kasangkapan para kumita ng pera. Hindi naktagal. Isang matangkat na lalaki na may dala-dalang rifle ang lumitaw. Siya si Tuntun, ang kanang kamay ni Richardo sa Myanmar. Sumigaw siya ang nga utos at kinalatkat ang tatlong biktima, biglang nagbigay ang nga senyas si Cruz. Sumugot ang nga pulis mula sa likod en nga palumpong. Ang nga sigaw ay humalo sa mga putok nga baril. Nakaroon ang maikling labanan. Lumaban si Tuntun, ngunit sa huli ay nabaril sa binti at nahuli. Nang makontrol ang lugar, pinalaya ang nga biktima. Ang nga iyak at yakapan ay umaling-awngaw. Sa pangunahing silid, natakpuan ng team ang isang bagay na nakpakulo sa dugo ni Cruz. Isang laptop ang may audio recording. Isang pamilyar na malalim na boses ang narinig. Ang susunod na batch, huwag ninyong patagalin. Siguraduhin ninyong handa na ang listahan mula sa Vietnam sa susunod na linggo. Pupunta ako para personal na suriin sa Laos. Iyon ang boses ni Richardo. Mayroon ding isang digital na litrato na kalalabas lang. Nakatayo si Richardo sa harap ng isang malaking bodega. Malinaw ang kanyang mukha. Nakasuot ang puting polo. Sa ilalim ng larawan, may caption. Bodega sa Siang Quang, Laos. Katapusan ng buwan. Ang ebidensyang iyon ay nagpagulo sa lahat. Malayo na si Ricardo. Kagagaling lang niya sa Myanmar at ngayon ay papunta na sa Laos. Kahit nasugatan, pinilit na isailalim sa interogasyon si Tuntun. Si Richardo, hindi lang siya human trafficker. May mga koneksyon siya sa politika, sa militar. Binabayaran niya ang lahat para manahimik. Kung pupunta kayo sa Laos, papasok kayo sa Lunggang Dragon. Tinitigan siya ni Cruz. Sa eksakto, bumulong si Tuntun malapit sa Siang Quang. Isang lumang bodega ng armas. Ngayon, base na niya iyon. Isinara ni Major Kiao Min ang kanyang notebook. Kung totoo ito, hindi na ito isang rescue mission lang. Isa na itong laban sa isang network na protektado ng pera at armas. Matapos ang operasyon, dinala ang nga biktima sa isang ligtas na lugar. Nakatayo sina Cruz at Kiao Min sa tabi ng Salween River. Colonel Cruz, sabi ni Kiao Min, maaari ka nang bumalik sa Maynila. Pero kung papasok ka sa Laos, doble ang panganib. Hindi lang si Richardo, kundi baka pati mga opisyal ng gobyerno ang makalaban mo. Tumingin si Cruz sa agos ang ilok. Hindi ako pwedeng tumigil. Bawat pagkaantala natin, may buhay na nawawala. Dapat mahuli si Ricardo, nasaan man siya. Bumuntong hininga si Kiao Min at inilahat ang kanyang kamay. Kung ganun, sabay tayong pupunta. Ang laban na ito ay hindi lang para sa Pilipinas. Ito ay isang laban neting lahat. Kinuha ni Cruz ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, sa tabiing madilim na ilok sa Myanmar, isang alyansa ang nabuo. Alam nilang ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa Laos sa isang mas madilim na pugat na may mas malaking panganib. Malamig ang hangin sa madaling araw sa hangganan ng Laos. Ang manipis na hamok ay tumatakip sa mga bundok sa probinsyang Siang Hoang. Mula sa mga dokumentong nakuha sa Myanmar, malinaw na si Ricardo del Mundo ay papunta sa lugar na ito gamit ang isang lumang bodega ng armas bilang kanyang bagong base. Ang pinaksanip na puwersa na ngayon ay may kasama ng tapat na opisyal mula sa Laos ay nakpulong hindi sa isang opisyal na tanggapan kundi sa isang abandonadong templo. Nakasabit sa pinto ang isang kinakalawang na kampana. Ang ilaw mula sa amga kandila ang naksilbing liwanag. Si Colonel Cruz, Major Kiao Min at Colonel Somchai ay nakaupo sa paligid ng isang mapa. Ang bodegang ito ay hindi lang taguan,
Sabi ni Colonel Somchay. Sabi ng aming impormante, may basement ito, mahigit 100 tao ang maaring nakakulong doon. Idinagdag ni Major Kiao Min, hindi lang nga tauhan ni Richardo ang nakbabantay, kundi pati na rin ang isang lokal na armadong grupo. Protektado sila ng para, maging ang ilang opisyal ng Laos ay nakikinabang. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao, lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon. Kinagabihan, isang maayos na manamit na taga-Laos ang pumasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mr. Chan, isang lokal na opisyal, isang manipis na ngiti ang nasa kanyang labi, ngunit matalas ang kanyang nga mata. Alam kong hinahanap ninyo si Richardo, sabi niya sa Ingles. Pero mag-ingat kayo. Maraming matataas na opisyal ang nakpoprotekta sa negosyong ito. Kung ipipilit ninyo, hindi lang si Richardo ang kalaban ninyo, kundi pati na rin ang nga makapangyarihan. Umatras na kayo bago pa mahuli ang lahat. Tinitigan siya ni Cruz. Hindi kami naglakbay ng ganito kalayo para lang umatras. Daan-daang buhay ang nakasalalay. Lumapit si Mr. Chen. Ang kanyang boses ay parang bulong ng ahas. Kung ganun, tandaan ninyo ito. Sa lupaing ito, ang nga nangangahas na lumaban sa dragon ay madalas hindi na nakakabalik. Pagkatapos ay tumalikot siya at umalis, nag-iwan niyang isang mabigat na kapaligiran. Nang gabing iyon, isang ulat ang dumating. Isang matapang na lokal ang nagsabing nakita niya mismo si Richardo na pumasok sa bodega nung isang araw. Ang balitang iyon ay nakpabilis sa tibok ng puso ni Cruz. Malapit na tayo, bulong niya. Sa kanyang tolda, sumulat si Cruz ang isang liham. Para sa aking nga nakatataas sa Maynila. Kung ito na ang huli kong ulat, alamin ninyong pinili naming lumaban dahil napakaraming buhay ang nakasalalay dito. Anuman ang mangyari, huwag ninyong hayaang makatakas si Richardo. Sa labas, lumabas si Cruz at tumayo kasama si Kiao Min. May pagpipilian ka pa, Colonel? Sabi ni Kiao Min. Kung mabigo tayo bukas, baka hindi lang nga biktima, kundi tayong lahat ang mawawala. Tumango si Cruz. Alam ko, pero ang mas masamang pagpipilian ay ang hayaan silang mamatay nang hindi man lang natin sinubukan. Natahimik si Kiao Min at inilahat ang kanyang kamay. Kung ganun, sabay tayong hahakbang. Nakamay sila. Sa ilalim ng liwanag ang kandila sa isang dayuhang lupain. Ang kanilang determinasyon ay tumibay. Ang pagsikat ng araw ay magdadala sa kanila sa bodega sa Xianghuang sa isang pugat na maaring maging katapusan o simula ng isang mas malaking katotohanan. Makapal pa rin ang hamok sa Xianghuang nang sumikat ang araw. Ang lumang bodega ay nakatayo, napapalibutan ng kinakalawang na barbed wire. May mga toreng bantayan sa bawat sulok. Ang mga aso ay tumatahol. Ang pinaksanip na puwersa ay handa na. Tandaan, sabi ni Cruz sa radyo, ang layunin ay iligtas ang nga biktima. Hulihin si Richardo ng buhay, kung maaari. Gumapang ang puwersa ni Kiao Min mula sa silangan. Ang team ni Cruz ang sumalakay mula sa harap. Isang senyas ang ibinigay. Sinira ang pinto. Agad na sumunod ang putukan. Nagsimula ang labanan. Nakalat ang ngabasak na salamin at usok. Nang humupa ang usok, isang malagim na tanawin ang tumambad. Dosa-dosa ng biktima ang nakakulong. Ang ilan ay nakakadena. Ang mas nakakagulat, sa isang silid, sa pilitang pinapakanta at pinapasayaw ang nabiktima sa harap ng isang kamera na may nakasulat na International Audition, Perlas. Malinaw na inihahanda sila para ibenta sa mga Peking Entertainment Agency. Meniko, pasok, sigaw ni Cruz. Pumasok ang medical team. Pinuputol ang nga kadena. Umalingaw nga ang nga iyak. Sa pangunahing bulwagan, sa wakas ay nakita ni Cruz ang taong matagal na niyang hinahabol. Si Richardo del Mundo, nakatayo ng kalmado, may hawak na submachine gun. Maligayang pagdating, Colonel, sabi niya na may malamig na ngiti. Itinaas ni Cruz ang kanyang baril. Richardo, tapos na ang laro mo. Malaya na ang nga biktima mo. Sumuko ka na. Tumawa si Richardo. Sumuko? Tingnan mo sila. Kalahati sa kanila ay sira na bago ka pa dumating. Akala mo ba mababago ang pagdating mo ang kanilang kapalaran? Lagi kang huli, Colonel.
At iyan ang pakakaiba natin. Ako ang lumilikha ng mundong ito, habang ikaw ay tagahabolang. Nakinit ang ulo ni Cruz. Nagsimula ang maikling labanan. Napasuko ang tauhan ni Ricardo. Naktago si Ricardo sa likod ng isang poste, nakpapaputok. Gumapang si Cruz at binaril ang kamay ni Ricardo. Nahulog ang baril, napaupo si Ricardo, ngunit hindi nawala ang kanyang malamig na ngiti. Nanalo ka dito, pero hindi sa labas. Bigla, dumating ang military jeep. Isang grupo ng lokal na opisyal ng Laos, pinamumunuan isang opisyal na nangangalang Fan ang pumasok. Nakatutok ang kanilang baril. Bitawan niyo siya, utos ni Fan. Si Ricardo ay isang opisyal na bisita. Kung huhulihin ninyo siya, ito ay paglabag sa aming soberanya. Natahimik ang lahat. Itinutok ni Cruz ang kanyang baril kay Ricardo. Isa siyang international criminal. Pinoprotektahan niyo ang isang halimaw. Humakbang si Fan. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Ibaba niyo ang inyong baril. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay. Naging sukdulan ang tensyon. Tumayo si Kiao Min sa pagitan nila. Tigil. Kung magbabarilan tayo, ang biktimang kaliligtas lang ay madadamay. Tumunok ang radyo ni Cruz. Boses ito ang PNP chief. Cruz, huwag mong isugal ang diplomasya. Unahin ang kaligtasan biktima at team. Hindi natin siya direktang makakalaban sa pagkakataong ito. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Ang posas na halos ikakabit na niya ay binitawan niya. Tumayo si Ricardo, duguan ang kamay, at naglakad patungo kay Fan. Lumingon siya kay Cruz. Magaling ka, Cruz. Pero may mas malaki pa akong entablado. Umalis siya, kasama ang armadong bantay. Habang sumisikat ang araw sa Siang Huang, nakatayo si Cruz sa pintong bodega. Lumapit si Kiao Min. Natalo ka sa politika ngayon, sabi niya. Pero hindi pa tapos ang giyerang ito. Tumango si Cruz, ang kanyang mata ay nakatingin sa alikabok na iniwan ng sasakyan ni Ricardo. Hindi pa tapos, sagot niya. Sumabog sa international media ang balita tungkol sa operasyon sa Siang Huang. Ang larawan ng bodega at ganay ligtas na biktima ay lumabas sa mapahayagan sa Europa at Asia. Ngunit ang pinakapinausapan ay ang katotohanan si Ricardo del Mundo ay nakatakas na naman sa ilalim ng proteksyon ng mga lokal na opisyal. Nakpulong ang ASEAN sa gitna ng kaguluhan sa politika. Isang nakaligtas ang nagbigay ng panayam sa Pilipinas. Nakita ko kung gaano sila kalupit. Sabi niya, kung aatras ang pulis dahil lang sa politika, ibig sabihin walang halaga ang buhay namin. Pakiusap, huwag ninyong hayaang makatakas si Ricardo. Sa Laos, binabasa ni Cruz ang balita. Isang artikulo ang may larawan niya na may pamagat na Miguel Cruz, bayaning tagapagligtas o isang rumaragasang pulis, tumunok ang kanyang satellite phone. Ang PNP chief. Cruz, makinig ka. Hindi lang si Ricardo ang kalaban natin, kundi pati ang reputasyon ng Pilipinas. Kung makakamali tayo ng hakbang, tatawagin tayong mananakop. Pero kung hihinto tayo, magmumukha tayong mahina. Kailangan mong mahanap ang balanse. Sumagot si Cruz, sir. Kung mananahimik tayo, pagtatawanan lang tayo ni Ricardo. Hindi ako pwedeng huminto. Mabuti, sabi ng hepe. Pero tandaan mo, nakatingin ang mundo. Patunayan mong nasa panik tayo ng sangkatauhan. Ano ang susunod mong hakbang, Cruz? Tanong ni Kiao Min. Ipininit ni Cruz ang laptop at tiningnan ang mapa ng Vientiane. Sabi ang impormante, dadalo si Ricardo sa isang lihim na pagpupulong na nakpapanggap bilang isang job fair. Iyon ang ating pakakataon. Sa Vientiane, ang kabisera ng Laos, sa isang mamahaling hotel sa tabi ng Mekong River, isang lihim na pagpupulong ang nagaganap. Nakpapanggap bilang na staff, nakapasok sina Cruz, Kiao Min at Somchai. Sa siwang ng pinto, nakita ni Cruz si Ricardo, nakikipag-usap sa mga dayuhang opisyal. Itinaas ni Ricardo ang kanyang basona para bang ang buong mundo ay nasa kanyang kamay. Kinasa ni Cruz ang kanyang baril. Ngunit umaling-aungaw sa kanyang isipan ang salita ng kanyang hepe. Nakatingin ang mundo. Kaya hindi siya bumaril. Nahintay siya
Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Ricardo sa isang tahimik na hallway. Iyon na ang pagkakataon. Richardo del Mundo, ang boses ni Cruz ay bumasak sa katahimikan. Lumingon si Richardo, isang ngiti ang sumilay. Ikaw na naman? Ang tigas talaga ang ulo mo. Humakbang si Cruz. Ito na ang dulong daan mo. Walang connection, walang politika ang makakatulong sa iyo ngayong gabi. Tumawa si Richardo. Masyado kang kampante. Akala mo ba matatalo ang isang baril ang network na binuo ko? Ngunit bago pa siya makakilos, mula sa makabilang dulo ang hallway, lumitaw ang ahente ang Interpol at magatapat na pulis ang Laos. Resulta ang isang mabilis na diplomatikong negosasyon. Natakpuan ni Richardo ang kanyang sarili na napapalibutan. Sa unang pagkakataon, namutla siya. Tinitigan siya ni Cruz. Lagi mong sinasabi na huli ako, pero sa pagkakataong ito, dumating ako sa tamang oras. Sinubukan ni Richardo na lumaban, ngunit tinakman na siya at pinosasan. Nang ilabas si Richardo, nakihintay ang kamera ng international media. Ang mukha ni Richardo na dating punong na kumpiyansa ay nakayuko na ngayon. Nakita ang mundo na sa pagkakataong ito, hindi politika ang nanalo, kundi ang batas. Ilang linggo ang lumipas, nilitis si Richardo. Ang testimonya nga mabiktima ay ipinakita. Hinatulan siya nga habang buhay na pakabilanggo. Sa Maynila, nagsalita si Colonel Cruz sa telebisyon. Walang pangakong madaling trabaho sa ibang bansa ang katumbas ng isang buhay. Matuto tayo mula sa 49 na buhay na nawala sa Zamboanga. Huwag nating hayaang bilhin ang ating tiwala ang hungkak na pangarap. At nang gabing iyon, nang umuwi si Cruz, umupo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa langit. Alam niyang tapos na ang pagtugis kay Ricardo, ngunit ang laban sa human trafficking ay hindi kailanman magwawakas. Nga kapatid, pagkatapos nating marinig ang mahabang kuwentong ito, tiyak na mabigat pa rin ang ating nga puso. Ang numerong 49, nga buhay na nawala sa isang bus, dos-dosan ng kabataan na nalinlang, sa katotohanan, hindi lamang silam nga numero. Sa likod niyan ay may mga mukhang puno ang pag-asa, nga pamiyang naktiwala, at nga magulang na gabi-gabing nagdarasal para sa magandang kinabukasan ang kanilang nga anak. Lahat ng iyon ay gumuho dahil sa panlilinlang nga taong walang puso. Bakit patuloy na nangyayari ang ganitong trahedya? Ang sagot ay hindi simple. Bahagi nito ay dahil sa matatamis na salita, sa kakulangan ng impormasyon, at sa sobrang pagtitiwala sa mga hindi kilala. Sa mga magulang, nga kapatid, lalo na sa mga ama't ina, ang pinakamahalagang dapat niting ituro ay walang shortcut sa pajaman. Kung may mag-alok ng magaan na trabaho na may mataas na sahot, lalo na sa ibang bansa, at lahat ay tila napakadali, iyon na ang dapat niting pagdudahan. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng gantimpala ng walang pagsisikap. Ang lahat mukhang napakaganda para maging totoo ay kadalasang nagtatago ng panganib. Sabi nga matatanda, kailangang mahirap muna bago guminhawa. Kaya't kahinahinala kung may alok na tila hindi kailangan nga pagsisikap ngunit magpapayaman agad. Iyan ang pinto patungo sa kapahamakan. Mula sa kuwentong ito, nais kong iwan ang tatlong mahalagang paalala. Una, maging mapagmatyak sa digital na panahon. Ang manloloko ay hindi na kumakatok sa ating pinto. Nagtatago sila sa likod ng online job at social media accounts o mga tawag mula sa hindi kilalang numero. Paalalahanan natin ang ating maanak na lahat ng alok na napakadali ay dapat suriin. Huwag magbigay ng pera, personal na dokumento o tiwala dahil lang sa matatamis na salita. Ikalawa, huwag hayaang mawala ang komunikasyon sa pamilya. Marami sa mga biktima ay mga kabataan na gustong patunayan ang kanilang sarili. Kaya't nagpapasya sila nang hindi kumukonsulta sa magulang. Kung sa pamilya ay may kultura ng pag-usap at pakikinig, maraming trahedya ang maiwasan. Maging nga magulang tayo na handang makinig at turuan ang ating nga anak na maging bukas. Ikatlo, mahalin natin ang halaga ng simpleng pamumuhay. Madalas nating isipin na ang mas magandang buhay ay nasa ibang bansa lamang. Gayong ang kaligayahan ay maaring magsimula sa mga maliliit na bagay sa ating paligid. Ang lupang ating sinasaka,
Ang maliit na negosyong ating pinagsisikapan o ang isang marangal na trabaho lahat ng ito ay maaring hindi tayo payamanin agad, ngunit nagbibigay ito seguridad at dignidad sa sarili nating bayan. Kahit mahirap ang buhay, mayroon tayong pamilya, makaibigan, at isang lugar na uwian. Ngunit sa ibang bansa, kapag napunta ka sa kamayng masasamang tao, kahit ang buhay mo ay maaring mawala, nga kapatid, hindi na natin may babalik ang 49 na buhay na nawala. Ngunit masisiguro natin na hindi na maulit ang trahedyang iyon. Ang paraan ay simple, magpaalalahanan, magbahaging impormasyon, at protektahan ang isa't isa. Sa tuwing ikinukuwento natin ito sa ating nga anak, kapitbahay, o kaibigan, gumagawa tayong isang panangga para sa kanila laban sa nga patibong nga kriminal. Ang kriminal ay lumalakas lamang kapag ang nga biktima ay tahimik at ang lipunan ay walang pakialam. Ngunit kung tayo ay makakaisa, mag-ingat, at makakaroon ng lakas, ng loop na tumanggi, walang network na sapat na malakas para mabuhay. At panghuli, kung isang araw ay sabihin nating anak o kamag-anak na gusto nilang magtrabaho sa ibang bansa, huwag agad sumagot na o hindi. Maupo tayo at kausapin sila. Magtanong ng detalyado, magsaliksik, at humingi ng tulong sa mga ahensang gobyerno. Huwag nating hayaan na ang isang padalos-dalos na desisyon ay magdala sa kanila sa kapahamakan. Tandaan natin, walang pangarap na katumbas ing presyo ing isang buhay. Ang 49 na buhay na nawala ay mananatiling isang mapait na paalala, sila ay nawala upang tayong manabubuhay ay matutong maging mas maingat, pahalagahan ang buhay, at mahalin ang marangal na hanapbuhay na mayroon tayo. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa inyo, hinihiling ko na ibahagi ninyo ito. Marahil, isang taong makakarinig nito ngayon ay maaring may ligtas bukas.